Ano daw bang pinagpapatayan natin dyan? Nasa labas na yan ng ating EEZ. I-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Grabe na itong mga ginagawa ni Marcoleta eh. Hindi pa pala noong isang araw. Halos mag-iisang linggo na. Siya ang laman ng mga balita at ang kanyang mga kontrobersyal na mga pahayag tungkol dito sa ating itong West Philippine Sea, ang issue sa China, at ngayon na naman, ito na naman, pati yung Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Islands Group, KIG, ay para bagang isinurrender niya, gusto niya nang isurrender. Kaya, actually, yan yung latest ngayon. Nung isang araw, yung mga coordinates, di ba? Yung isang araw, yung paulit-ulit na sinasabi ni Marcoleta na wala namang coordinates ang West Philippine Sea. Kaya ano daw yan? Ang hirap daw nating ipaglaban yan kasi hindi malinaw kung hanggang saan ba yan. Sabi ni Marcoleta, kaya lang, ano na yan? Ginurog na yung ganyang argumento niya ng mga legal experts, maritime experts, defense analysts. Si dating Senador Francis Tolentino. Sabi niya, mayroon tayong Philippine Maritime Zones Act. Ako ang author niyan. Doon sa Philippine Maritime Zones Act, may kalakip daw yon na mapa ng West Philippine Sea, mayroong mga coordinates at idiniposito na umano yon sa Secretary General ng United Nations at tinanggap na ito. Kaya hindi daw totoo yung sinasabi ni Marcoleta na walang mapa at walang coordinates. Ang sabi rin nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, bakit yung 9-dash line ba ng China may coordinates? Bakit yung sa China ba na claim ng 9-dash line may coordinates ba sila? Wala rin naman bakit hindi mo sinisita yon? Bakit yung sa atin na mayroon namang coordinates sinisita mo? Kaya ngayon may bago na naman. May bago na naman mga kabunyog, mga kababayan, itong si Marcoleta. Bakit controversial ito? Ano bang nangyari diyan? Mga kabunyog, nung isang araw, February 4, alam naman natin na si Marcoleta ay member ng Commission on Appointments. Member siya ng Commission on Appointments. Dahil member siya ng Commission on Appointments, mga kabunyog, nung isang araw, yung mga mapopromote na mga official ng military, syempre ini-interview yan ng Commission on Appointments, mga kabunyog. Dahil member si Marcoleta ng Commission on Appointments, yung mga ini-interview na mapopromote na official ng military, ikaw ba naman pinagsabihan niya na mga kabunyog, alam niyo kung anong sinabi ni Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, bakit pa raw natin ipinaglalaban yung mga teritoryo na labas naman na sa exclusive economic zone natin? Ito. Ito yung portion ng transcript. Ayan. Ayan. Portion yan ng transcript. Sabi diyan ni Marcoleta, mga kabunyog, ano bang ipagpapatayin natin dito? For something that is not even within our EEZ. Ang ibig sabihin ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Ang gawin po natin, para madali, i-give up natin ang KIG, Kalayaan Group of Islands. Ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG. Ganun yung pagkakasabi niya. Bakit daw tayo nakikipagpatayan? Siguro, tinatanong niya yung tinatanong itong mga ini-interview na mga officials ng military. Recorded pa yan, military pa yung sinasabihan niya ng ganyan. Dapat nga patatagin mo ang paninindigan ng ating mga militar, ng ating Navy. Ngayon, member siya ng Commission on Appointments. Ang tinatanong niya doon sa mga officials ng military na ini-interview ng CA, noong February 4 lang to, noong isang araw, bakit daw natin ipinagpapatayan yan? Ano ba ang pinagpapatayan natin dito? Sabi niya yan, mga kabunyog. Yan ang sabi niya. Ano ba talaga ang pinagpapatayan natin dito, sabi niya? Nasa labas na yan ang exclusive economic zone natin, EEZ. Bakit hindi na lang natin, dapat i-give up na lang natin yan? Yan yung ngayon yung controversial niya na naman na statement. Ito palakihin ko para makita niyo. Yan. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG, Kalayaan Island Group. Yan yung statement niya. Ngayon, dahil controversial yung statement niya na yan, binabawi niya na. Binabawi niya na.
Ang sinasabi niya, hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Paano naman hindi ganun ang pagkakasabi niya? May record eh, recorded eh. Hearing yan. Hearing yan ng Commission on Appointments. May record, may transcript. Oh, kaya, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano daw bang pinagpapatayan natin dyan? Nasa labas na yan ng ating EEZ. I-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Ano ba yung Kalayaan Island Group? Alam nyo mga kabunyog, ang Kalayaan Island Group, kasama dyan yung Spratlys. Kasama dyan yung Pag-asa Island. Kaya yung tinatawag na Island Group, kasi grupo yan ng mga isla. Marami yan. Pero ang pinakakilala natin dyan, yung Spratlys Islands, yung Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands ang tawag natin. Ngayon, ano bang status niyan? Mayroon tayong munisipyo dyan, mayroong bayan dyan. May mga nakatira dyan. Yan ay bayan ng Palawan. So ibig sabihin, bahagi yan. Bahagi yan talaga ng teritoryo ng Pilipinas. Ni hindi nga yan, mga kabunyog, ni hindi nga yan kasama dun sa mas occupied territory na natin yan. Mas occupied territory na natin yan kaysa nga dun sa Scarborough Shoal, kaysa Baho de Masinloc, kaysa yung mga yung mga Mischief Reef. Ito hindi. Occupied territories na natin to. May nakatira ng mga kababayan natin dyan, munisipyo na yan. Anong klaseng to? Anong klase na itong si Marcoleta? Totoo, hindi lahat ng isla na yan ay habitable. Hindi lahat ng isla na yan ay habitable o pwedeng tirhan. Pero, alam nyo naman yung Spratlys Islands, Pag-asa Islands, Municipality of Pag-asa, probinsya ng Palawan. Yan yun. Yan ang Kalayaan Group of Islands. Tapos sasabihin mo ngayon, i-give up na natin ang KIG? Ano ba to? At sinasabihan niya pa niyan, ang pinagsasabihan niya pa ay yung mga officials ng military na ini-interview niya para sa promotion. Kasi miyembro nga siya ng Commission on Appointments eh. Pero di ba nakakadismaya yan mga kabunyo? Kung ikaw senador ng Pilipinas, ang ipopromote mo dyan sa mga ini-interview mo na yan ay patriotismo. Dapat tatanungin mo, ano bang stand mo sa West Philippine Sea? Dapat ganun. Ay dito, ikaw pa, senador ka ng Pilipinas, parang pinapahina mo yung paninindigan ng ating mga opisyal ng military. Grabe mga kabunyog. Itong nangyayaring ito ay hindi na maganda talaga. Kaya umaani ng grabing batikos ngayon si Marcoleta sa statement niya na yan. Alam nyo, ang isa sa nakakalaban niyang matindi, si Professor Ray Batungbakal. Si Professor Ray Batungbakal ay nagsabi na, kahibangan. Anong klaseng kahibangan? Sabi ni Professor Ray Batungbakal. Ayan Jay pala, Jay, hindi Ray. Yan si Professor Jay Batungbakal, abogado, maritime expert. Abogado siya na ang expertise niya, maritime laws, UP law professor, at ang expertise niya talaga ay maritime laws. Kaya legal expert, maritime expert pa. Yan si Professor Jay Batungbakal. Kaya sabi ni Professor Jay Batungbakal, anong klaseng kahibangan yan? Anong klaseng kahibangan yan? Alam nyo, mainit talaga ang dugo ni Professor Jay Batungbakal kasi nakapunta na siya dyan. Ito yung kanyang picture. May picture si Professor Jay Batungbakal na-repost ulit. Tingnan nyo, picture ni Professor Jay Batungbakal, Pag-asa Island. Nung panahon daw ng pandemic, kasama niya ang mga marine biologists. Marine biologists ibig sabihin kasi mayaman sa na yan. Kumbaga, Kalayaan Islands Group. Talagang ang marine diversity diyan, grabe. Kaya may kasama siyang mga marine biologists, pinag-aralan nila ang marine diversity ng Kalayaan Islands Group. At tumuloy sila dyan. Pag-asa Island, Municipality of Palawan. Bahagi na yan ng tinatawag nating Kalayaan Islands Group. Kaya ang totoo, mas matindi na dyan mas matindi na dyan ang control natin kasi occupied territory na natin yan, mga kabunyog. Occupied territory na natin, tapos i-give up mo. Kaya talagang mainit ang dugo na ni Professor Jay Batungbakal. Sabi ni Professor Jay Batungbakal, klaseng kahibangan yan. Pati si Joseph Morong. News update. In 2023, we traveled to Pag-asa Island in the Kalayaan Island Group. Here were pictures of the kids there. Now, a senator wants the Philippines to give it up. A territory effectively occupied by the country. Kaya, kumbaga nabisita na yan ni Joseph Morong noong 2023. May nakatira dyan. Kaya nga municipality yan ng Palawan. Tapos i-give up mo.
I-give up mo? Anong klase yan? Yan ba ang gusto nyo na maging pinuno ng bansa natin? Presidente si Sara Duterte? Oh? Vice President daw yan ni Sara si Marcoleta eh. Ay talagang wala na tayo mga kabunyog. Wala na. Ewan ko. Bakit ang mga kababayan natin napapaniwala pa ng mga ganyan? Ha? Oh, kaya ano ito mga kabunyog ngayon, nagpapaliwanag si Marcoleta, taken out of context daw siya. Taken out of context daw. Hindi daw ganun ang ibig niyang sabihin na ibibigay na ang KIG. Ngayon, yan ang paliwanag niya. Pero, tingnan natin yung kanyang sinabi. Ito yung kanyang sinabi. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po, para madali, i-give up na natin ang KIG. Unang tanong, bakit sinabi niyang for something that is not even within our EEZ? Totoo ba yan? Hindi ba talaga yan sakop ng ating EEZ? Totoo po yan. Ako mga kabunyog, totoo yan. Hindi na yan sakop ng ating EEZ. Bakit hindi na siya sakop ng ating EEZ? Ipakita ko sa inyo ang mapa. Yan ang mapa, mga kabunyog. Yan ang mapa. Tingnan nyo. Itong ano na to, ito ang ating, ito yung South China Sea. Yang parang salakot na yan ang parang salakot na yan ang exclusive economic zone natin. Yan yung EEZ. Ngayon, yung EEZ na yan, 200 nautical miles yan mula sa ating baybay dagat. Yung ating shorelines, yung ating base, itong shorelines natin, yung shorelines ng ating mga dagat, ng teritoryo natin, susukat ka ng 200 nautical miles, yan yung ating exclusive economic zone. Ngayon, ang Kalayaan Islands Group, tingnan nyo itong pink, ay itong orange na line sa kaliwa. Medyo lumabas na siya sa EEZ natin. Kaya sinasabi yan ni Marcoleta na labas na ng EEZ natin ang ilang mga isla ng islands ng KIG. Mayroong mga isla dyan na nasa loob pa ng exclusive economic zone, mayroong nasa labas. Ngayon ang tanong, dahil ba nasa labas na ng ating economic zone, exclusive economic zone, hindi na siya part ng Pilipinas? Mali. Kasi ang claim natin ng Spratlys ay hindi based sa UNCLOS. Ibig sabihin, hindi naman kasi yung mga nakalagay kasi sa UNCLOS, yung mga archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelves, yan yung nakalagay sa UNCLOS. Pagdating dyan, pag tiningnan natin yung yung Kalayaan Islands Group, labas na talaga siya sa ating exclusive economic zone. Pero, mayroon tayong presidential decree, batas na natin yan. Presidential Decree 5096. Noong 1978, effectively, claim na natin yan. Kaya nga mayroon na dyan mga nakatira. Kaya nga yung municipality na yan ng Palawan. Ang basis ng claim natin dyan, occupation. Occupied territory natin yan. Ibig sabihin, nasa labas na yan ng bansa natin, nasa labas yan ng EEZ pala, pero wala namang occupant yan. Kaya tayo ang nag-occupy niyan. Nang inoccupy natin yan, claim na natin yan. Kinilala na rin yan doon sa arbitral ruling. Sa arbitral ruling, noong 2016, kinilala na atin na nga talaga yung teritoryo na yan. Kahit nasa labas siya ng exclusive economic zone, atin na yan. Sa katunayan, effective ang control natin dyan. May nakatira dyan, may mga Filipino citizens na dyan, may munisipyo na dyan, may bayan dyan. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi ni Marcoleta na parang outside of our EEZ, tama yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi yan part ng ating territory. Sa katunayan, yung ipinasang Philippine Maritime Zone Act, nakalagay doon na pag sinabi mong West Philippine Sea, kasama yung ang Kalayaan Islands Group ay kasama. Kaya, pag sinabi nating West Philippine Sea, hindi lang yung pasok sa ating exclusive economic zone, pati yung teritoryo na yan, na matagal na nating occupied. Matagal na nating occupied yan. Kaya, anong sinasabi ni Marcoleta? Na dahil lang nasa labas ng exclusive economic zone natin, i-give up na natin. Bakit mo i-give up? Effectively nga controlled natin eh. Kaya nga tinawag ni Llamas na Chinadors. Chinadors. Mga senador na maka-China. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sana tayong mamamayang Pilipino, magising na tayo. Ang problema kasi sa atin, sa election sa 2028, mananalo na naman yung mga yan. So pag nanalo na naman yung mga pro-China na yan, lalo silang namamayagpag kasi ang iniisip nila, ay kahit naman tayo pro-China, binubuto pa rin tayo eh. Wala namang problema sa kababayan natin.
Sa ating mga kababayan, hindi naman issue yung pagka-pro-China natin eh. 'Di ba? Gano'n. Kaya sana dapat tayo namang mamamayang Pilipino, magising na tayo. Diyan pa lang ang linaw-linaw na kung anong stand nila pagdating sa issue ng China. Bakit iboboto pa 'yan?